Paano mo masabi na totoo sa'yo ang isang kaibigan mo or nakakasalamuha mo mga tao? Na mga tao. Sa akin, hindi ko talaga siya masasabi. Like, hindi mo naman talaga masasabi kung totoo ba sa'yo yung tao eh. Lalo na kung maayos yung pinapakita sa'yo, tapos hindi naman pala ganun pagka nakatalikod. Para sa akin, ano na lang siguro. Huwag mong gawin yung ayaw mong gawin sa'yo ng isang tao. Parang ganun. Yun yung laging ginasabi sa akin ng nanay ko. Like, parang kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo din gawin sa iba. So, it's either, parang kumbaga, sa kanila na lang yun. Kung maayos mo naman silang pinakatunguhan or pinakisamahan, sa kanila lang yun kung kung meron man silang gagawin sa'yo, sa likod mo or whatsoever. Parang kumbaga, sa loob na yun. At least ikaw alam sa sarili mo na wala kang ginagawang mali. Kasi kilala niyo ako as di ba? Straightforward akong tao. As in, never ako namlastic. Kapag ayaw ko sa'yo, hindi kita papansinin. Kapag naiinis ako sa'yo, hindi kita papansinin. Pero pag gusto ko or may mali ka nagawa, sinasabi ko din agad. Totoo yan. Like, may diretso agad. As in, direkta talaga. Kahit minsan nagugulat sila ng mga sinasabi ko na, totoo naman eh. Sabi ko, hindi ko pa binabawi. Kasi nga, totoo naman eh, di ba? Bakit? Ayaw niyo sabihin eh, totoo naman. Parang gano'n. What's your greatest fear in life? Ipis. Pwede bang yan na lang? Ipis? Hindi. Hindi talaga gagawin. Hindi ka ganun. Anong Ano ipis? bang greatest fear ko? Siguro hindi ko pa siya nadidiscover. Pero sa ngayon, ako kasi yung taong mabilis ma-attach. Sa friend, sa friends, hindi lang halata. Kasi as in independent woman yung tingin nila sa akin dito eh. Like parang kaya ko mag-isa. Though yun yung sa akin, as in kaya ko mag-isa, pero once na meron akong friend na sobrang naging close na sa akin, siguro doon ako, yun yung fear ko na parang ayokong masira yung ganung, ayokong masira yung samahan na nabuo or ayokong makasira ng mga ganung bagay. Kasi, yun nga, parang sinabi ko nga na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Parang ganun. How do you handle bashers? Alam mo, sa akin, as in dati kasi natry ko na talaga yung mga bashers na yun, mga issues na yun. Sa akin, hindi ko alam kung pag-handle ba yung tawag sa ganun. Pero, siguro, hindi ko lang pinapansin. Ganun. O kaya pag naiinis ako, sinasagot ko. Ganun. Totoo. Pagka yung sobra, like, pag wala ako sa mood, tas nag-live ako or whatsoever. Sinasagot mo? Sinasagot ko. Pero pagka yung normal days lang, wala akong pakialam sila dyan. O kaya, pag sa comments, pag ayaw ko makakita ng mga bad comments or whatsoever, delete ko. Bakit? Account ko yun eh. Diba? To be honest, binabardagol yung minsan. Oo. Binabardagol ko. Kaya, kunwari, may nakikita nga akong bad comments, hate comments, delete ko. Bakit? Karapatan ko yun. Account ko yun. Diba? Ganun lang. Parang, Desisyon. ikaw lang naman din kasi makaka-control sa emosyon mo, sa sarili mong emosyon. So, bakit kailangan ko magwala? Para saan? Di ba? Wala naman ding papatunguhan yung ganun. So, mag-chill lang tayo, guys. Relax. Do you think the current state of your relationship is for life? Current state of my relationship? May relationship ba? May relationship ba? Pero if ever, na magkaroon man, siguro, syempre, gusto mo na for life na. Gusto mo pa ba ng papalit-palit pa, diba? Siguro kahit zero naman, zero? Ano yung zero? Kahit sino naman na magkaroon ng karelasyon, syempre, hihilingin na nila na for life na yun, diba? Syempre, hihilingin mo na sana hindi na matapos or whatsoever. Pero hindi naman natin kasi masasabi yun. Agad-agad. Kahit sabi mo pang mahal mo tong taong to, diba? May mga dadating na pagsubok or may mga dadating na mga kung ano man yan na magkakaroon kayo ng kumbaga struggles, problems, ganyan. Pero yun nga, kung kaya nyo na magpaglaban, di go lang. Pero yun nga, syempre kung kahit sino naman, you wish na for life na kung ano man yung dadating sa'yo. Kapag nalalasing ka ba, nangkikiss ka talaga kahit sino or nangkikiss ka lang kasi gusto mo yung tao? No. Pag nalalasing ako,
tahimik lang talaga ako pag wala akong kasamang partner. Alam nila yun. Tahimik lang talaga ako, kaya basta magtatago ako, mag-aano ako sa mga alak. Pero pag may kasama akong partner, syempre lasing ko eh. Tapos siya yung kasama mo, partner mo naman, ano magagawa mo? Ayoko na mag-talk. Basta yun na yun. Okay. What if bumalik ex mo na super minahal mo, begging for second chance para bumawi? Will you? Kung let super that minahal ko person- siya, siguro hindi ko naman siya bibitawan talaga ng ex. Magiging ex ko siya kung hindi ko siya nabigyan ng second chance or marami pang chances. So, kung naging ex ko na siya, ibig sabihin, naubos na ako. Hindi na siguro. Hindi lang kasi siguro. Para sa akin kilala ko kasi yung sarili ko. Hindi lang second chance ang kaya kong ibigay kapag mahal talaga kita. Pero bibitaw ako kapag hindi na talaga kaya. Like parang kahit ako nauubos na. So, kung babalik siya, siguro hindi na. Kasi, hindi siguro hindi na talaga. Kasi, basta yun na yun. Alam niya na yun na marami na akong binigay na chances. Sinayang niya lang. Hindi ko alam. Ang daming nagkakagusto sa'yo. Pupush mo ba sagutin si Anya or will you entertain others after talk? Bakit ganito yung tanong niyo? Pag nag-entertain, ito lang ang sagot ko. Pag nag-entertain kasi ako ng tao, isa lang talaga. Never kong ginawa na may ine-entertain ako tapos may entertain pa akong isa. Kasi kahit ako nagigilty, kasi nga, yun nga yung nasa utak ko. Like parang, pag ginawa ko to sa isang tao, hindi siya, kumbaga, possible na gawin din sa'yo ng tao. But, tsaka ayoko pag nasa relationship, ayaw ko yung may nasusumbat sa akin. Kaya lagi kong ginagawa yung best ko. Ayoko nung parang ganito ka kasi, kaya ko to ginagawa kasi ganito din naman yung ginawa mo. Parang ganun. Ayoko ng ganun. Kaya, for me, nagiging matino ako pag nasa relationship na. Pero kung wala naman sa relationship, di ba? Na-attract ka pa ba sa iba kahit may someone ka na? So, katulad lang ng question na nauna dyan. Parang about sa pag-entertain. Hindi nga ako nag-entertain kung meron ako ina-entertain na isa. So, hindi. Okay. Kasi actually sa akin para sa akin hindi ko alam sa ibang tao. Once kasi na may in-entertain ka, ibig sabihin type mo siya. Ibig sabihin, binibigyan mo siya ng chance na pumasok sa life mo. So, bakit ka pa mag-entertain ng iba? Siguro, oo, gets ko yung iba na parang sabihin nila na hindi pa naman kayo, may freedom ka or pwede kang, may choice ka na magpapasok pa ng iba or entertain pa yung iba kasi nga gusto mo magkaroon ng, parang kumbaga inaano nila. Ang tawag doon? Basta tinitingnan nila kung sino yung mas. Parang yun eh. Mafe-feel din nila na parang competition. Oo, parang ganun. Parang tinitingnan niya or sino man yung nagpapa-entertain ng ganun. Tinitingnan niya kung sino yung mas dito sa dalawang ganun. Ako hindi eh. Kasi once kasi na, kumbaga, nag-agree ako, naligawan mo ko or ganito ganyan. Nakafocus din ako sa'yo kasi gusto nga kitang kilalanin. Kaya nga ako pumayag eh. Ganun. Anong favorite personality mo kay Anya? Ba't yan ito yung mga tanong niyo? Yeah, boy. Favorite personality ko kay Anya. Madami. Like, gusto ko yung maalaga si Anya. Gusto ko yung sweet. Gusto ko yung clingy siya. Gusto ko yung, ano pa ba? Pero pinaka gusto ko talaga is yung ma-effort and maalaga si Anya. Hindi ko alam. Parang, kumbaga, sa lahat ng naging ex ko, parang siya pa yung lalaki. Kasi siya pa yung ganon. Like, parang, oo, sa totoo lang. Di ba sinabi ko nga sa'yo na, sinabi ko sa inyo na parang si Anya lang yung first na babae na parang in-entertain ko talaga. Kasi dati, may mga babae din na nagtatry na parang sabi, gusto daw ako ganyan. Pero si Anya lang yung parang dun lang ako kasi sa kanya ko nakita yung mga traits na gusto ko din. Like, parang nagulat ako na, sino pa yung babae? Siya pa yung nakakagawa nito, nakakagawa ng ganyan. So, yun.